Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 170 ng International League. Nagsimula na nga ang laban sa pagitan ng Dream Team at Shouku. At dito ay talaga namang nagawang talunin ni Akashi itong si Akagi sa pataasan ng talon. Kaya naman, nagawang makuha ng Dream Team ang bola at tinadala na ito ni Jade papunta sa kanilang basket. Habang itong si Ryota naman ay agad na binantayan ng maigpit itong si Jade upang hindi nila makuha ang unang puntos laban sa Shouku. Habang itong mga tagahanga ng Shouku naman ay agad na sumigaw ng malakas. Shouku! Depensahan nyo na agad sila ng maigpit! Huwag nyo nga hayaan na makuha ng kalaban nyo ang unang puntos dito! Kaya naman, depensahan nyo agad sila! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouku. Habang itong si Ryota naman ay nagawa ng malapitan itong si Jade at nagawa niya na itong madepensahan. Mas mataas sa akin ang kaunti ang lalaking to. Kaya naman, siguradong magagawa kong makuha ang bola sa kamay niya. Ngayon, humanda ka ng lalaki ka dahil kukunin ko agad ang bola mula sa'yo. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Habang itong si Jade naman ay biglang umite sa mismong harapan itong si Ryota. Kasali ka pala sa team ng Shouku, bata. Akala ko talaga isa ka sa mga waterboy ng Shouku. Pero ayos lang, kahit sino pa ang dumipensa sa akin, siguradong magagawa ko pa rin namang malampasan yan. Yan ang sabi ni Jade. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa nitong si Ryota. Sabay isang napakabilis na changing phase pakaliwa nito. Sabay spin moves ng biglang pakanan nito na naging dahilan upang malito ng uso itong depensa ni Ryota. At naging dahilan upang magawang malusutan ni Jade nang walang kahirap-hirap itong depensa ni Ryota. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong tropa ng Shouku. Ano? Nagawang malusutan ng may number 39 itong si Kulot? Grabe! Ang tindi ng ginawang galaw ng lalaking yun ah! Sa isang iglap lamang, nawala na siya agad sa harapan itong si Kulot. Mukhang hindi nga basta-basta ang mga malalaro ng Dream Team. Talaga namang malalakas sila. Yan ang paghanga na sabi ng mga tropa ng Shouku. Grabe! Ibang klase ang bilis ng lalaking ito. Sa ganong posisyon, nagawa niyang maiwanan itong si Miyagi na walang kahirap-hirap. Yan naman ang sabi ni Fujima. Tama ka nga, Fujima. At dito natin masasabi na hindi basta-basta talaga ang mga malalaro ng Dream Team. Talaga namang deserve din nilang makarating sa semifinals. Dahil mukhang mahusay talaga ang mga ito. Yan naman ang sabi ni Sendo. Mukhang mahihirapan ang full team Shouku sa lagay nila ngayon ah. Lalo na itong si Ryota. Dahil mukhang mas mabilis ang kanyang kalaban kesa sa kanya. Ngayon, ano nang gagawin mo, Miyagi? Paano mo magagawang higitan ngayon ang iyong kalaban? Yan naman ang sabi ni Maki. Sa kabilang banda naman, mabalik na tayo sa loob ng court. At dito ay talaga namang nagulat itong si Ryota sa ginawang paglusot ni Jade sa kanyang depensa. Grabe, ang bilis na lalaking to ah. Hindi ko inaasahan ang ganong galaw niya. Nagawa niya akong madali dun ah. Pero ayos lang, dahil hindi pa naman siya nakakalayo sa akin. Kayang-kaya ko pa siyang abulin. Ngayon, humanda ka. Dahil sa pag-abol ko sa'yo, sisiguraduhin ko na magagawa ko ng makuha ang bola sa'yo. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay habol kay Jade. Ngunit, laking gulat ulit ni Ryota. Dahil nangahabulin niya na sana si Jade, bigla namang may humarang sa kanyang harapan. At talaga namang sobrang laking manlalaro ang nakaharang sa kanya. Ano? Isang screen agad? At sobrang lakas ng pangangatawan na nag-screen sa akin. Nakakainis. Hindi ko na magagawa pang maabutan ang lalaking yon. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na talaga namang nagulat sa ginawang pag-screen ni Akashi sa kanya. Saan ka pupunta, number 7? Akala mo ba makakahabol ka kay Jade? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil hindi kita hayaan na makasunod sa kanya. Yan naman ang sabi ni Akashi. Sabay screen ng mahigpit kay Ryota na naging dahilan upang tuluyan ang makalayo itong si Jade kay Ryota. At ang malapit na itong si Jade sa kanilang basket, bigla naman itong napahinto ng bahagya dahil na nga sa bigla itong naharangan ni Hanamichi. Saan ka pupunta mo akong? Akala mo ba hayaan kita na makakuha ng unang puntos dito? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil malabong makuha niyong unang puntos sa amin. Yan ang sabi ni Hanamichi.
sabay dumipensa na kay Jade. Ikaw ang mokong, dahil nadali kayo ng aming opensa. Ngayon, humanda kami pulang bahok, dahil ipapahiya namin ang inyong kupunan dito. Yan naman ang sabi ni Jade, sabay pasa ng bola papunta sa kanyang kanan. Habang itong si Akashi naman ay biglang sumulpot sa kanyang kanan. Sabay kuha ng bolang ipinasa ni Jade dito. Nalabis na ikinagulat talaga nitong si Akagi. Ano? Kanina nakascreen siya kay Miyagi Tapos ngayon nandun agad siya. Bukod pala sa malakas ang pangangatawan ng lalaking ito, mabilis din pala itong kumilos. Patay na. Mukhang hindi ako aabot sa lalaking ito. Masyado ata ako naging kampante sa kanila. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili, na talaga namang hindi na nakapag-react pa sa ginawang pagsulpot ni Akashi sa kanang depensa nitong si Hanamichi. Kaya naman, nagawang makuha na ni Akashi ang bolang ipinasa ni Jade sa kanya. At nang hawak na ni Akashi ang bola, hindi na ito nagaksaya pa ng oras. At agad itong tumalon at tumira ng isang layup. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa kay Akashi. Kaya naman, nagawang makuha ng Dream Team ang unang puntos laban sa Shouko. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Dream Team. Grabe! Ang tindi agad ang ipinakita ng Dream Team. Talaga namang binigyan nila ng bate ang kupunan ng Shouko. Ipinakita agad nila na kahit anong gawin ng Shouko sa pagdepensa, hindi nila magagawang pigilan ng opensa ng Dream Team. Ngayon Shouko, kung ako sa inyo, ngayon pa lang tanggapin nyo na ang inyong pagkatalo. Dahil siguradong Dream Team na ang aabati sa finals at wala kayong pag-asang manalo sa kanila. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Dream Team. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang nilapitan itong si Ryota. Pasensya ka na kulot, kung nadali ako ng kanilang depensa. Hindi ko agad napansin yung malaking lalaki na yon. Nalibre tuloy siya dahil sa akin. Pasensya na talaga. Yan ang sabi ni Hanamichi. Okay lang yan Hanamichi, hindi lang naman ikaw nagkamali doon. Dahil may pagkakamali rin naman ako sa aking depensa. Hayaan mo na yon, dahil kaya rin naman natin gawin ang ginawa nila. Kaya naman, humanda ka na Hanamichi, dahil tayo naman ang magpapakilala sa kanila. Yan naman ang sabi ni Ryota. Sabay dribble na ng bola papunta sa kanilang basket. Habang itong si Jade naman ay inaantay na itong si Ryota na makalapit sa kanya upang masimulan na nga niya itong depensahan. Nang biglang tumakbo ng napakabilis itong si Hanamichi papunta kay Jade. Habang itong si Ryota naman ay sinimula na ngang inatake ang kanilang basket. Subalit, itong si Jade ay nabasa ang gagawing pag-atake ni Hanamichi at Ryota. Kaya naman, inunahan na ni Jade sa pwesto itong si Hanamichi upang hindi na siya nito may screenan. Subalit, laking gulat ni Jade dahil na nga sa biglang nag-ibang direksyon nitong si Ryota. Ano? Hindi siya dito dadaan? Isang fake lang ba ang ginawa nila para malinlang nila ako? Pero paano nangyari yon? Paano nila ako nagawang mapeke sa ganung kahina na pag-atake? Yan ang pagtatakang sabi ni Jade sa kanyang sarili. Habang itong si Ryota naman ay nagawa nang makalusot kay Jade. Kaya naman, idiniretso niya na ang bola papunta sa kanilang basket. Habang itong mga tropa ng Shouko ay todo ang sigawan para kay Ryota. Ayos! Nagawang mabawian ni Kulot itong si Jade. Siguradong tayo naman ang aarangkada dito. Sige Kulot, ipakita mo kung sino ka talaga. Gumawa ka ng play na hindi nila magagawang pigilan. Na kahit malalaki sila, hindi pa rin nila magagawang talunin yung bilis mo. Sige Kulot, bilisan mo na. Gumawa na kayo ng puntos. Huwag niyong hahayaan na magawa nila kayong pigilan. Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shouko. Habang itong si Ryota naman ay patuloy lang sa pag-atake sa kanilang basket. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Habang itong coach ng Dream Team naman ay napangiti sa kanyang kinauupuan. Masyado ka mabagal number 7. Hindi uubra ang ganyang play laban sa aking mga malalaro. Dahil sinanay ko ang mga player ko kung paano maging maliksi at mabilis kumilos. Na kahit malalaki sila, hindi sila magagawang maiwanan ng isang katulad mo lamang. Yan ang sabi ng coach ng Dream Team sa kanyang sarili. At ang nakatalo na nga itong si Ryota at akmang gagawa na nga ng isang layup, bigla namang may smulpot sa kanyang likuran. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Shouko. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Momoski sa kanyang likuran at talaga namang sinupalpal nito ang bola kay Ryota. Isang supalpal na sobrang lakas na naging dahilan upang tumilapon ang bola papunta kay Akashi. Malaki na, tapos ang bilis pa kumilos ang number 9 ng Dream Team. Alam na alam niya sa kanyang sarili na kayang-kaya niyang abutan itong gagawin na puntos ni Miyagi. Kakaibang malalaro ang lalaking ito. Walang tapon sa kanya. Yan ang sabi ni Maki. Tama ka nga Maki. Parang galawan din siya ni Hanamichi. Para silang magkambal kung kumilos. Maliksi, malaki at sobrang lakas ng pangangatawan.
Pati sa pagtalon ay parehas sila. Mukhang magkakaroon ng karap itong si Hanamichi ah. Yan naman ang sabi ni Sendo. Habang itong buong tagahanga ng Dream Team ay labis na natuwa sa ginawang supalpal ni Momoshiki kay Ryota. Ayos! Ganyan nga Dream Team! Huwag niyong pagbibigyan ng makapunta sa show ko na yan! At yung bansot na manlalaro ng show ko, huwag niyo siyang kakaawaan! Dalain niyo ang batang yan! Go Dream Team! Dream Team! Dream Team! Dream Team! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Dream Team. At dito na nagtatapos ang Chapter 117 ng International League.